Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, habang nasa tugatog siya ng tagumpay sa kanyang karera, isang makatindig balahibong balita ang bumulabog sa mundo ng showbiz at sa bansa sa panahong iyon. Ang noon ay sikat na aktor na si Jess Lapid Sr. ay walang awang binaril hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay sa loob ng isang nightclub sa Quezon City noong July 13, 1968. Sa videong ito, ating alamin ang buong katotohanan tungkol sa malagim na sinapit ni Jess Lapid Sr. Si Jesus Songko Lapid, ipinanganak noong October 5, 1933 sa Guagua, Pampanga, ay isang Pilipinong artista at ama ng aktor, diving instructor at fight director na si Jess Lapid Jr. Binigyan siya ng movie screen name na Jess Lapid. Ang kanyang kuya na si Jose Lapid ay ama naman ng action star at politikong si Lito Lapid at lolo naman ng kanyang anak na si Mark Lapid na isa ding artista at dating gobernador ng Pampanga at ngayon ay head ng TIEZA ayon sa pagkakabanggit. Nagsimula si Jess bilang isang grip para sa Premier Productions. Naging extra siya sa una niyang pelikula mula sa Premier Productions na may pamagat na Larawan ng Pag-ibig noong 1961. Lumipat siya sa pagiging stuntman matapos malaman na higit pa sa extra ang kinikita nila. Hindi naglaon ay kinilala si Jess bilang nangungunang stuntman ng Premier, madalas na nagdodouble para sa mas sikat at kilalang mga bituin. Bilang isang double ng mga sikat, siya ang pinapasakay sa mga kabayo, nahuhulog sa mga bangin, binabaril ng mga kontrabida at marami pang iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, si Jess ay nagkaroon ng magandang kapalaran sa pagdodouble para sa action movie star na si Fernando Poe Jr. at hindi naman nagtagal, ang dalawa ay mabilis na naging magkaibigan. Nang makipagsapalaran si Fernando Poe sa film productions, ginawa niyang isa si Jess sa mga regular sa kanyang mga pelikula na nagbigay sa kanya ng mga roles na nangangailangan ng tunay na pag-arte sa halip ng mga choreographed stunt actions. Si Jess ay sumikat sa larangan ng pag-arte at napatunayang isa siyang kapanipaniwala at mahusay na character actor. Ang kanyang galing ay sinubukan ni FPJ sa pelikulang Pasong Diablo noong 1961. Sa ilalim ng FPJ Productions, sa pelikulang Sierra Madre noong 1963, ay nagpasya si Poe na bigyan si Jess ng full star treatment mula sa isang prominenteng billing hanggang sa major publicity exposures. Ngunit hindi din maipagkakaila na si Jess mismo ang nagpatunay sa lahat ng kanyang talento sa pamamagitan ng paggawa ng isang hindi matatawarang pagganap sa kanyang karakter na nagbura ng lahat ng mga pagdududa tungkol sa kanyang pagiging stuntman lamang. Samantala, ang Tagalog Ilang-Ilang Productions naman ang pumili sa kanya at kalaunan ay ginawa siyang superstar sa pelikulang Kardong Kidlat noong 1964 na naging napakalaking tagumpay at masasabing tumabo sa takilya sa panahong iyon. Sa Globe Theater, kung saan inilunsad ang pelikula, isang mahabang pila ng mga tagahanga ng pelikula ang pumila sa paligid ng gusali para lang makapasok at manood ng Talk of the Town na pelikula noon. Ang taong 1964 ang nagpatunay ng isang maliwanag at abalang taon para kay Jess dahil sa paglabas niya sa mga pelikula tulad ng pelikulang Bilis at Tapang kasama sina Romeo Vasquez at ang pelikula din na pinamagatang Vendetta Brothers kasama naman sina Joseph Estrada at Eddie Garcia. Samantala, bumida din siya kasama si Vic Vargas sa pelikulang Pitong Kilabot ng Barilan. Noong 1966, nakatambal naman niya si Gloria Romero sa pelikulang Batang Muntinlupa na naging kaisa-isang pelikula na kanilang pinagsamahan. Ang naturang pelikula
ay kinabibilangan din ng isang batang aktor noon na si Jay Ilagan. Noong 1968, lumabas si Jess kasama sina Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada sa pelikulang Tatlong Hari na mula naman sa FPJ Productions. Sa kanyang pamamayagpag, nag-invest si Jess ng sarili niyang film outfit na tinawag niyang Jella Productions at nagsimulang gumawa din ng sarili niyang mga pelikula. Sa kanyang tatlong anak, isa ang sumunod sa kanyang mga yapak. Ang kanyang kapangalan na si Jess Lapid Jr. ay naging isang artista sa pelikula at isa ding film and fight director at ngayon din ay isang scuba diving instructor. Lumabas siya sa isang 1980 spin-off film na nagpasikat sa kanyang ama, ang pelikulang Ang Bagong Kardong Kidlat. Bago nagretiro si Jess Lapid Jr. sa kanyang karera bilang artista, ay nagkamit siya ng Best Supporting Actor Award para sa pelikulang Lumayo Ka Man Sa Akin noong 1993. Samantala, sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, habang nasa tugatog siya ng tagumpay ng kanyang karera, isang makatindig balahibong balita ang bumulabog sa mundo ng showbiz at sa bansa sa panahong iyon. Ang noon ay sikat na aktor na si Jess Lapid Sr. ay walang awang binaril hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay sa loob ng isang nightclub sa Quezon City noong July 13, 1968. Ayon sa ulat, noong natapos nila ang pelikulang Cimarron Brothers kasama si June Arestorenas noong gabi ng July 13, 1968, binaril hanggang mamatay si Jess Lapid Sr. sa Lanay Nightclub matapos ang alitan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga movie personalities. Dinala si Jess sa National Orthopedic Hospital ngunit idineklara itong dead on arrival. Si Jess Lapid Sr. ay 34 na taong gulang lamang noon. Ang mga paulit-ulit na balita noon ay nag-uugnay sa insidente sa isa pang Kapampangan actress na si Nancy Roman na kanya namang leading lady. Ang isang suspect, si Mario Henson, ay sumuko sa pulisya at dito, isang gunman na mula sa Angeles ang nasangkot sa krimen. Ang public viewing sa kanyang katawan ay ginanap sa Santo Cristo Chapel. Pagkatapos ay dinala ang kanyang labi sa kanyang bayan noong July 13, 1968. Ang kanyang labi ay nasa Guagua Cemetery sa Pampanga. Ipinalabas ang kanyang huling nagawang pelikula na Cimarron Brothers matapos siyang sumakabilang buhay sa Globe Theater at ginamit ng blurb ang kanyang kahindik-hindik na pagpanaw sa pamamagitan ng pagsabi ng kanyang huling pelikula bilang picture that will project the living image of Jess Lapid in the hearts of millions. Bilang isang belated tribute, ang kanyang pamangkin na si Lito Lapid ay lumitaw bilang si Jess Lapid sa biopic na pinamagatang The Jess Lapid Story na inilabas noong 1978. Siya rin ang nag-immortal ng iconic na papel ni Leon Guerrero na unang ginampanan ni Jess Lapid Sr. sa 1968 na pelikula na pinamagatang Leon Guerrero Laban sa Pitong Kilabot. Naalala ngayon si Jess Lapid Sr. bilang isa sa mga unang stuntman na matagumpay na lumipat mula sa pagiging stuntman tungo sa isang star actor kasama sina Lito Lapid, Fernando Poe Jr., Dante Varona at Baldo Maro. Naalala rin siya bilang isa sa mga pinakamahusay na action star sa kanyang panahon. Samantala, ginampanan ng kanyang tunay na anak na si Jess Lapid Jr. ang role ng kanyang yumaong ama mula sa hit na FPJ movie Epimaco Velasco Story, NBI, na inilabas ng Viva Films, FLT Films at FPJ Productions noong 1994. Samantala, narito ang balita na nailathala sa The Manila Times noong July 18, 1963 patungkol naman sa The Big Four Gang Syndicate na di umano ay may kinalaman nga sa walang awang pagpaslang kay Jess Lapid Sr. at ito ay may pamagat na The Dreaded Big Four Gang Syndicate 1963. Noong kalagitnaan ng 1963,
si Fernando Po Jr. kasama ang kapwa-aktor, si Joseph Estrada, ay tumindig at inilantad ang kinatatakutang sindikato ng Big Four, isang crime group na nangingikil ng pera sa mga bida sa pelikula at nagbabanta sa kanila ng disfigurement. Napaulat na kapwa nag-imbak ng armas sina Po at Estrada nang tumanggi silang magbigay ng pera sa sindikato. Narito ang buong kwento mula sa front page ng The Manila Times. Estrada ends silence, tells all on Big Four, bears threat to life. Si Joseph Estrada, nakilala sa kanyang matitinding papel sa mga pelikula, ay bumasag kahapon sa kanyang katahimikan at sinabi sa NBI ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa Big Four crime syndicate. Si Estrada, na ang tunay na pangalan ay Joseph Ejercito, 25 na taong gulang, ay nagsabi na siya ay magbubunyag ng mga lihim tungkol sa sindikato upang ituwid ang mga katotohanan na humantong sa insidente ng pamamaril sa lobby ng PhilAm Life Building Linggo ng gabi. Sugatan sa insidente, si Oscar Roncal, isang artista sa pelikula na dati nang inaresto ng mga untouchables sa kasong robbery. Parehong sinabi ni Estrada at Roncal na aksidente ang pamamaril. Sinabi ni Estrada sa NBI na gusto niyang ilantad ang sindikato ng Big Four mula ng pagbantaan siya na papapangitin sa pamamagitan ng singsing noong nakaraang taon. Humingi daw sa kanya ng 4,000 pesos ang sindikato kung saan ay isang producer daw ang nagbayad sa sindikato para kay Estrada. Una daw siyang nilapitan ng grupo ni Edgardo Jing Pascual na sinampahan ng kasong grave threats at illegal detention ng movie director na si Armando Garces. Kinilala ni Estrada sina Patrolman Lorenzo Meneses at Pedro Ramirez ng Quezon City Police bilang mga inatasan ni Pascual sa paghingi ng pera sa kanya. Nilapitan daw siya ni Meneses at Pascual sa LVN Studio. Nang tumanggi siyang magbigay sa grupo ni Pascual, sinabi ni Estrada na inendorso siya ni Pascual kay Luis "Baby" Asistio. Sinabi ni Estrada na nasa Obando, Bulacan siya para sa pelikulang Pulong Diablo nang ipaalam sa kanya ni Rolando Montes, Pedro Robulyo alias Pita at Restituto Santos alias Resti na gusto siyang makita ni Baby Asistio. Nakita daw niya si Asistio sa isang bahay sa Caloocan. Humingi daw si Asistio ng 4,000 pesos kapalit ng isang lumang kotse, pero sinabi niya kay Asistio na wala siyang gaanong kalaking pera. Asistio then told him, "Kinakalaban mo ako?" Sinabi ni Estrada na pagkatapos ay itinuro ni Asistio ang 7 sa kanyang mga alipores sa silid na pawang mga armado at sinabi sa kanya natatandaan ang kanilang mga mukha dahil isa sa kanila ang magli-liquidate sa kanya kapag patuloy niyang lalabanan ang Big Four. Sinabi ni Estrada na mula noon ay hindi na siya tumuntong sa Caloocan City. Tumanggi rin daw siyang ituloy ang paggawa ng pelikulang Pulong Diablo dahil dadaan siya sa Caloocan para pumunta sa lokasyon. At para maisalba ang pelikula, sinabi ni Estrada na napilitang magbigay ang producer ng mahigit 4,000 pesos sa grupo ni Asistio. Ngunit hindi nito napigilan ang panggigipit ng grupo. Patuloy pa ni Estrada. Anya, patuloy na dumaraan ang mga lalaki ni Asistio sakay ng jeep sa harap ng kanyang bahay sa San Juan na nagpapakita ng baril at isang branding iron para manakot. Ayon pa kay Estrada, sunod na binalingan ng grupo si Fernando Po Jr. tulad niya. Sabi ni Estrada, tumanggi si Po na magbigay ng pera sa sindikato. Dagdag pa niya, nagpasya siyang manatili sa bahay ni Po. Inamin ni Estrada na nag-imbak sila ni Po ng armas sa bahay. Gumawa pa raw siya ng last will and testament na kung siya ay namatay, 2 tao lang, si Baby Asistio at Pascual ang mananagot. Sinabi niya na mayroon siyang mga kopya ng kanyang testamento na ginawa para kay Pangulong Macapagal
PC Chief Dominador Garcia at iba pang opisyal. Sinabi ni Estrada na nalulungkot siya sa kawalan ng lakas ng mga ahensya ng pulisya na habulin ang sindikato hanggang sa malaman niyang nabuo nga ang untouchables para sugpuin ang ring. Nang magsimula ang drive laban sa Big Four, sina Estrada at Poe ay nasa ibang bansa na nagtatrabaho sa isang pelikula. Sinabi ni Estrada na agad siyang nakipag-ugnayan sa task force sa airport pagdating niya noong nakaraang linggo. Nangako daw siyang tumistigo. Anya, nang malaman ni Montes na nakontak siya ng NBI, pinuntahan siya ni Montes kasama sina Zalde Zornac, Gregorio at Cecilio Chico sa PhilAm Life Building noong linggo. Estrada said, Montes immediately confronted him and told him, "Siga ka na ngayon? Sinalubong ka pa ng NBI." Estrada said he told Montes that it is none of his business. Sumunod naman ang isang pagtatalo kung saan si Montes ay gumawa ng hakbang na parang may binabalak. Sinabi ni Estrada na sa kanya inilabas ang kanyang Magnum revolver dahil hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na si Montes ay isa sa mga tenyente ni Baby Asistio. Inamin ni Estrada na itinutok niya ang baril kay Montes, ngunit sinabi niyang nang makitang walang arma si Montes at ang kanyang mga kasama ay sinipa na lang daw niya si Montes pagkatapos ay iniabot ang kanyang revolver kay Roncal at hinamon si Montes sa isang square fight. Sinabi ni Estrada na habang iniaabot niya ang baril kay Roncal ay nahulog ito sa sahig at pumutok ang baril sa sahig kung saan ay tinamaan si Roncal sa kaliwang binti. Ang trajectory ng bala na pataas ay nagkumpirma na totoo ang kwento ni Estrada at Roncal. Ayon kay Estrada, wala namang alitan sa pagitan nila ni Zalde Zornac. Sinabi ni Estrada na ang posibleng rason kaya tumistigo si Zalde laban sa kanya sa pulis ay dahil maaaring sinusubukan ni Zornac na protektahan si Montes. Itinanggi rin ni Estrada na ang isang movie actress ang dahilan ng shooting. Tinawag ni Estrada na hindi patas ang mga kasong grave threats at maltreatment na isinampal laban sa kanya ng pulisya. Anya, hindi man lang isinaalang-alang ng pulisya ang panig nila ni Roncal. Nang maglaon, ginawa itong isang pelikula noong huling bahagi ng 1963 na pinamagatang The Big Four, starring Leopoldo Salcedo and Annabel Huggins.